Ang video na inyong napapanood ay mula sa isang CCTV footage. Makikita rito ang isang 18 years old na dalaga na pauwi na sana nang mapansin niyang may dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Sa takot, agad siyang nagpadala ng isang voice message kung saan malinaw ang pangamba sa kanyang boses. Ilang sandali lamang matapos nito, isang karumaldumal na insidente ang naganap. Isang pangyayaring mahirap sikmurahin. Ang kanyang pagkawala ay nagbunsod ng isa sa pinakamalawak na investigasyon sa kasaysayan ng Costa Rica. Si Alison Pamela Bonilla Vasquez, na kilala rin bilang Ali ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ay isinilang noong November 7, 2001 sa Cartago, Costa Rica. Siya ang nag-iisang anak ni Yendry Vasquez at malapit na malapit ang mag-ina sa isa't isa. Magkasama silang nanirahan sa urbanisasyon Florencio del Castillo sa Ujaras, distrito ng Paraiso sa Costa Rica. Walang gaanong impormasyon tungkol sa ama ni Ali dahil iniwan niya si Yendry nung ito'y nagdadalang tao pa lamang. Hindi siya nagpakita ng interes sa buhay ni Ali. Isang beses lamang sila nagkaroon ng komunikasyon noong bata pa si Ali. Nangako pa ang ama na dadalo sa kanyang unang komunyon, ngunit hindi ito sumipot. Mula noon tuluyan nang naputol ang kanilang ugnayan. Bagamat solong pinalaki ni Yendry ang anak, ay hindi talaga siya nag-iisa. Tinulungan siya ng kanyang ina na si Marjor at ng kanyang kapatid na si Xiomara. Lumaki si Ali na napapalibutan ng mga malalakas at mapagmahal na babae na nagsilbing gabay at inspirasyon sa kanya. Si Ali ay isang matalino at magandang dalaga, paborito ng pamilya at mahal ng kanilang komunidad. Habang nag-aaral sa sekundarya, huminto siya pansamantala upang magtrabaho at tumulong sa gastusin ng pamilya. Kasama ang kanyang tiyahin, nagtayo sila ng isang maliit na negosyo ng paggawa at pagbenta ng mga panghimagas. Mahilig din si Alice sa mga beauty tutorials at naghanap pa ng mas permanenteng trabaho. Sa kabila ng mga hamon, nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral upang makamit ang pangarap na maging isang profesional na tao. Noong 2020, 18 years old na si Ali at nag-aaral sa gabi sa Liceo Enrique Guier Science. Ito'y ilang kilometro mula sa kanilang bahay. Si Ali at ang kanyang ina ay may pangarap na magtayo ng sarili nilang bahay. Pinagsisikapan nilang makuha ang isang loan o isang utang upang maisakatuparan ito. Labis ang pasasalamat ni Ali sa kanyang ina dahil sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para bigyan siya ng magandang buhay. Kaya naman gusto niyang suklian ito. Nung panahong iyon, may kasintahan si Ali na si Harold Segura Solano, 24 years old, na nakatira sa Cachi. Mga 7 kilometers ang layo mula sa kanilang bahay. Ang lawa ng Cachi ang naghihiwalay sa kanilang mga komunidad. Noong Miyerkules, March 4, 2020, umalis si Ali ng bahay bandang alas 5 ng hapon upang pumunta sa kanyang pangatlong klase sa Liceo Nocturno. Suot niya ang isang asul na jeans, puti at mustard na blouse at puting sapatos. Dumating siya sa eskwelahan mga alas 6 ng gabi matapos maglakad na mahigit 5 kilometers. Subalit 15 minutes matapos niyang dumating, nalaman niyang cancel ang klase. Dahil dito, nagdesisyon siyang umuwi na lang. Una niyang balak na dumaan sa bahay ng kanyang tiyahin, pero napagpasyahan niyang puntahan ng kanyang kasintahan na nakatira malapit sa eskwelahan. Pagkatapos ng 3 minutong paglalakad, nakarating si Ali sa bahay ni Harold. Doon niya ginugol ang natitirang hapon kasama ang nobyo at ang nanay nito. Bandang alas 8 ng gabi, nagdesisyon siyang umuwi. Nang bumalik si Harold mula sa isang lakad, wala na si Ali. Nagmensahe si Harold kay Ali, sinasabing sana ay naghintay ito o tumawag ng taxi at handa naman siyang bayaran iyon para sa kaligtasan ni Ali. Pero si Ali ay sanay na sa pagiging independent at kabisado na niya ang daan pa uwi. Ang bus stop ay nasa 4 meters lang ang layo mula sa bahay ni Harold. Bandang 8:10 ng gabi, nagreply si Ali kay Harold at sinabing nasa bus na siya. Tumagal ang biyahe ng bus ng 30 minutes at mga 8:40 ng gabi bumaba siya sa pinakamalapit na bus stop sa kanilang bahay. Ngunit kailangan pa niya maglakad ng higit sa 1.5 kilometro upang marating ang kanilang lugar. Madilim at tahimik ang daan pa uwi, kaya tinawagan niya ang kanyang ina upang magkasalubong sila sa Puente Amarillo, isang lugar na mga 5 meters ang layo mula sa kanilang bahay. Dito niya planong tapusin ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay pa uwi.
Matapos bumaba sa bus, napansin ni Allison na may dalawang lalaking kahina-hinala ang kilos na bumaba rin pagkatapos niya. Sinundan siya ng mga ito at sa takot, nagpadala siya ng isang voice message sa kanyang nobyo at sinabi na tatakbo siya dahil natatakot siya. Hindi niya pinanggit ang tungkol sa mga lalaking iyon sa kanyang ina marahil ay upang hindi ito mag-alala. Ayon sa mga ulat, kinugis si Ali ng dalawang lalaki sa loob ng 8 meters. Sa buong paglalakad niya, wala siyang nadaan ng ibang tao. Samantala, ang kanyang ina na si Yendri ay naghihintay sa Puente Amarillo, ang lugar kung saan sila dapat magkikita. Habang tumatagal ang oras at hindi pa rin dumarating si Ali, nagsimula na mag-alala si Yendri. Naglakad siya upang salubungin ang anak, nagtatanong sa mga nadaan ng tao kung nakita nila si Ali, ngunit lahat ng sagot ay negatibo. Dahil sa hindi makontak si Ali sa textman o sa tawag, inireport ni Yendri ang pagkawala ng anak sa pulisya. Nagsimula ang investigasyon sa tulong ng Organismo de Investigación Judicial at ng Ministry of Public Security. Pinalawak ang paghahanap sa iba't ibang lugar, kabilang ang lawa ng Cachi at ang hydroelectric dam nito. Tumulong rin ang pamilya, mga kapitbahay at mga kaibigan sa paghahanap. Sa proseso ng investigasyon, natagpuan sa lugar ng Urasa, halos 1 kilometro mula sa bahay ni Ali, ang kanyang salamin na suot na umalis siya patungong paaralan. Bukod dito, isang security camera sa lugar ang nakakuha ng huling video ni Ali. Sa footage na nakuha, bandang 8:47 ng gabi, makikita siyang nagmamadaling naglalakad. Sa kasamaang palad, ang video ay wala pang 1 minuto. Kaya hindi natukoy kung may sumusunod sa kanya o kung may sasakyang dumaan sa lugar. Sa puntong iyon, ang teorya ng mga otoridad ay maaring may kumuha kay Ali ng sapilitan gamit ang sasakyan. Sabado, March 7, 3 araw matapos ang huling beses na nakita si Allison ng kanyang mga mahal sa buhay. Inilabas ng mga investigador ang video footage bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na makakuha ng mga lead na maaring makatulong upang mahanap siya. Bagamat ayon sa datos, ang unang 24 oras mula sa pagkawala ay napakahalaga upang madagdagan ang tsansang matagpuan ng biktima ng buhay. Patuloy pa rin umaasa ang pamilya ni Ali na makikita siya muli. Nagtatag sila ng isang social media page na pinangalanang Allison Bonilla, Allison, we are waiting for you. Ito'y upang maikalat ang impormasyon tungkol sa kaso at makaipon ng posibleng mga impormasyon mula sa mga taong maaring may alam. Sa ika-4 na araw ng paghahanap, higit 200 na tao ang sumama sa pagsisikap na mahanap si Allison. Sinaliksik nila ang mga bangin sa Fajardo sa Urasa de Paraiso, pati na rin sa mga taniman at pastulan sa Uharas at Cachi. Gumamit din ng mga eksperto ng kayak upang maghanap sa paligid ng lawa ng dam sa Cachi. Sa kabila ng masinsinang paghahanap, natapos ito bandang 1:20 ng hapon, Linggo, March 8, ngunit wala pa ring positibong resulta. 3 araw pagkatapos, noong ika-11 ng Marso, may isang residente na nagsabi sa mga otoridad na bandang 8:30 ng gabi ng Miyerkules nakita niya si Allison na naglalakad malapit sa Puente Amarillo. Ayon sa kanya, may isang sasakyang nakaparada sa lugar. Bigla-bigla, pinaandar ng driver ang kotse at sinundan si Allison at pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar. Dahil dito, mas pinaiting ng mga investigador ang kanilang operasyon na nagkaroon ng malaking suporta mula sa komunidad at malawakang pag-uulat mula sa pambansang media. Tulad ng karaniwang ginagawa sa ganitong mga kaso, sinuri rin ng mga otoridad ang nobyo ni Allison na si Harold. Gayunpaman, iginiit ni Harold ang kanyang pagiging inosente at aktibong nakilahok sa lahat ng paghahanap. Kalaunan, naalis siya bilang isang posibleng sospek. Noong ika-25 ng Marso, matapos makalikom ng ebidensya at anonymous na mga tip, naggalugad ang mga otoridad sa mga bahay na malapit sa tahanan ni Allison. Kinumpiska nila ang isang BMW na pagmamay-ari ng isang kapitbahay. Sa ika-30 ng Marso, inanunsyo ng mga otoridad na inimbestigahan si Nelson Sanchez Ureña, isang 28 years old na residente sa isa sa mga bahay na nagalugad. At siya rin ay may-ari ng kinumpiskang sasakyan.
Mas lalo pang pinaigting ang paghahanap kay Allison sa kabila ng pagsisikap ng isang forensic biologist na gumamit ng mga aso at iba pang kagamitan. Walang ebidensyang natagpuan sa ari-arian ng pangunahing suspect na si Nelson. Kinumpirma ng mga otoridad ang kawalan ng anumang bakas ng pulang likido, kaya't hindi nila ginamit ang luminol sa investigasyon. Ayon kay Yendri, ang ina ni Ali, hindi sumali si Nelson sa mga paghahanap para sa kanyang anak, na tila kahina-hinala. Sa puntong iyon, hindi pa rin tiyak kung buhay pa si Ali o kung ano ang motibo ng kanyang pagkawala. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ng isang manggagawa sa isang taniman ng kape sa Uharas ang identification card ni Ali. Agad na sinuyod ng mga otoridad ang buong lugar, ngunit wala ng iba pang ebidensyang nakita. Bagamat ang unang pagsusuri sa kotse ni Nelson ay walang nakitang mahalagang impormasyon, isang pangalawang pagsusuri ang isinagawa. At sa pagkakataong ito, nakatuklas sila ng mga mahalagang bakas. Noong April 17, inanunsyo ng mga otoridad na may mga nakalap silang mga bagong ebidensya mula sa kotse ni Nelson na kasalukuyang inimbestigahan sa Forensic Science Complex. Subalit dahil sa mga protocol ng Costa Rica, hindi nila inilabas ang detalye ng mga natuklasan. Bagamat mahigit isang buwan na ang lumipas mula nang mawala si Ali, tuloy-tuloy ang investigasyon. Samantala, patuloy ding naging sentro ng atensyon ng media ang kaso. Sa social media, maraming Costa Rican ang gumamit ng filter na may nakasulat na kung isasalin sa Tagalog ay, "Ipinanganak akong maging malaya, hindi para paslangin." Ito'y bilang pagpapakita ng suporta para sa mga biktima at protesta laban sa karahasan sa kababaihan, kabilang na ang pagkawala ni Ali. Nagkaroon din ng iba't ibang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Costa Rica. Ipinapakita ng mga protesta ang galit at pagkakaisa ng komunidad laban sa karahasang nagiging banta sa buhay ng mga kababaihan. Noong May 1 ay mas lalo pang naging aktibo ang mga pagkilos na ito. Sumama ang Costa Rican Red Cross sa paghahanap kay Allison noong araw ding iyon. Ang mga ahente mula sa Organismo de Investigación Judicial or OIG ng Cartago, katuwang ang humanitarian team, ay nagsagawa ng investigasyon sa lawa ng dam ng proyektong hydroelectric sa Cachi. Ayon sa opisyal na pahayag, layunin ng operasyon na beripikahin ang impormasyon na nagsasabing maaring may labi ng tao sa lugar. Sa kabila ng 5 oras na masusing paghahanap, walang natagpuang labi o anumang ebidensyang konektado sa kaso. Noong July 1, 2020, halos 4 na buwan matapos ang pagkawala ni Allison, inanunsyo ni Rodrigo Araya Solano, abogado ng pamilya Vasquez, na natukoy na ang pangunahing suspect sa pagkawala ng dalaga. Ayon sa kanya, walang duda na ang nasabing tao ang responsable sa pagdukot kay Allison. Noong gabi ng March 5, idinagdag din niya na may 2 pang kasabwat ang pangunahing suspect. Gayunpaman, hindi niya isinapubliko ang relasyon ng mga suspect kay Allison o ang motibo mula sa insidente. Bagamat limitado ang mga detalyeng inilabas sa publiko, sinabi ni Rodrigo na malapit ng malutas ang kaso at ang tanging kulang na lang ay ang paghahanap sa labi ni Allison. Nanawagan din siya sa publiko na magbigay ng tunay na impormasyon at inialok ang gantimpala para sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng dalaga. Kasabay nito, binatikos niya ang mga taong nananamantala sa sitwasyon at nagbibigay ng maling impormasyon sa pamilya. Noong September 2, 2020, inaresto ng mga otoridad si Nelson Sanchez Ureña, kilala sa alias na Sukia, na isang kapitbahay ni Allison. Kinumpirma ng mga pulisya na siya ang pangunahin at tanging suspect mula pa sa simula ng investigasyon. Isang araw matapos ang pag-aresto, noong September 3, natuklasan sa pangalawang pagsusuri sa kotse ni Nelson ang tila mga bakas ng pulang likido sa truck. Matapos ang pagsusuri ng DNA, positibong nakumpirma na ang bakas ay kay Allison. Kinabukasan, umamin si Nelson sa mga otoridad na pinasnanga niya si Allison. Dahil sa kanyang salaysay, sinimula ng mga otoridad ang paghahanap sa dalaga sa mga tambakan ng basura sa lugar. Ayon sa OIG, bago ang pag-amin ni Nelson, ilang linggo nilang sinubaybayan ang kilos nito. Umaasang madadala sila nito sa labi ni Allison. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy pa rin ang hamon sa paghahanap at hustisya para kay Allison. Dahil sa takot na baka magbago ng tirahan o ugali si Nelson, nagdesisyon ng mga otoridad na pisikal na arestuhin siya. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Nelson na sinundan niya si Allison noong gabi ng March 4 habang papunta ito sa Puente Amarillo para salubungin ang kanyang ina.
Pilit niyang isinakay si Allison sa kanyang sasakyan, dinala sa isang malayong lugar at doon pinagsamantalahan ito. Pagkatapos sinaktan niya si Allison hanggang sa mawala na nga ito. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahilan ng insidente ay ang pagkahumaling ni Nelson kay Allison. Matapos ang insidente, inilagay niya ang labi ng dalaga sa trunk ng kanyang sasakyan at dinala ito sa isang basurahan sa San Jeronimo de Cachi, na nasa 8 kilometers mula sa lugar kung saan huling nakita si Allison. Doon niya iniwan ang labi ng biktima. Kinabukasan, sinimula ng mga pulis at mga voluntaryo mula sa Cruz Roja ang paghahanap sa lugar ng basurahan. Ang operasyon ay mahirap dahil sa makapal na mga halaman, matarik na bangin na may taas na 300 meters at maraming basura. Bukod pa rito, naging hamon din ang mahabang panahon na lumipas mula nang mawala si Allison, pati na ang posibilidad na may mga hayop na nakialam sa mga ebidensya. Noong September 4, 2020, ipinataw ng Husgado Penal ng Cartago ang 6 na buwan na pagkakakulong kay Nelson bilang pangunahing sospek sa kaso ng sinadyang pagpaslang. Ayon sa mga investigador, sinamantala ni Nelson ang pagiging mag-isa ni Allison sa madilim na lugar nung gabing iyon. Pinaasa niya itong ihahatid sa kanyang bahay, ngunit sa halip ay inatake, tinali at dinala sa lugar kung saan naganap ang insidente. Binanggit din ang mga naunang pagtatangka makipag-unayan ni Nelson kay Ali. Ito'y ayon sa ina ng biktima. Sabi niya, minsan nang nakipag-usap si Nelson kay Ali sa pamamagitan ng social media, ngunit hindi nagpapakita si Ali ng anumang interes sa kanya. Noong September 27, 2020, sa isang bagong inspeksyon sa clandestine dump site ng Cachi, natagpuan ng mga otoridad ang mga labi na inilipat at isinailalim sa forensic examination. Kasama sa mga natagpuan ng mga damit, isang pares ng sapatos, isang medyas na may piraso ng kuko at mga bahagi ng isang buto na kalaunan ay nakumpirma na kabilang sa biktima. Noong September 28, 2020, isang araw matapos ang naunang natuklasan, tumulong ang mga voluntaryo at otoridad sa pagkolekta ng karagdagang labi sa dump site. Dito natagpuan ang pangalawang sapatos na tumutugma sa naunang natagpuan. Sa kabila ng mga bagong ebidensyang ito, pinago ni Nelson ang kanyang naunang salaysay. Sa unang niyang testimonya, sinabi niyang hindi niya sinaktan si Ali. Iginiit din niya na ang mga naunang pahayag niya ay ginawa lamang niya dahil sa siya'y pinilit. Habang patuloy ang investigasyon, inihahanda naman ng mga mahal sa buhay ni Ali ang kanyang libing. Maraming taong nagpakita ng suporta sa kanyang pamilya at milyon-milyon ang nagpahayag ng pakikiisa sa kaso niya sa pamamagitan ng media at social media. Noong October 25, 2020, 8 buwan matapos siyang mawala, ginanap ang kanyang libing sa Paraiso de Cartago Church. Matapos ang misa, isang funeral procession ang isinagawa patungo sa Sementeryo de Berecito, kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Dinala nila ang kanyang labi habang may mga puting lobo na inilagay sa bawat bahagi ng landas, isang simbolo ng pag-alala at isang tahimik na protesta laban sa karahasan sa kababaihan. Sa libing ni Ali, patuloy na iginiit ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang pagiging inosente. Noong March 1, 2021, halos isang taon matapos siyang mawala, opisyal na inakusahan si Nelson ng the Prosecutor's Office of the Deputy Against Trafficking and Related Crimes. Ang matinding sinapit ni Ali kasama ang iba pang katulad na kaso noong 2020 sa Costa Rica ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Bilang tugon, maraming mambabatas ang nagsulong ng mga panukalang batas upang palakasin ang parusa para sa ganitong uri ng insidente. Isa na rito ang Law on the Penalization of Violence Against Women at naaprubahan noong March 2021. Noong April 30, 2021, iniutos ng korte ang pagproseso kay Nelson bilang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Allison Bonilla. Gayun din, inutos ng korte ang 4-month extension ng preventive detention. Ang paglilitis ay nagsimula noong July 28, 2021 sa Tribunal Penal de Cartago. Matapos makinig sa mga akusasyon ng prosecutor, ang mga hukom ay kumuha ng impormasyon mula sa akusado. Nang tanungin kung may sasabihin, tinanggihan ni Nelson ang lahat ng mga paratang at nagpasya na huwag na magbigay ng pahayag. Sa paglilitis, maraming testigo ang nagbigay ng kanilang mga salaysay. Una, ang pamilya ng biktima ay dumalo sa paglilitis sa ilalim ng proteksyon ng Witness Protection Program. Kaya ang kanilang mga pahayag ay sinagawa ng pribado upang maiwasan ng direktang pakikisalamuha sa pamilya ni Ali. Ang sospek ay nilagay sa isang hiwalay na silid
upang marinig ang mga testimonya. Sunod-sunod na nagbigay ng kanilang salaysay sina Harold, ang nobyo ng biktima, ang pinsan ng sospek at iba pang mga kinatawan ng batas. Nagbigay din ng makabuluhang pahayag si Miguel Sanchez Soho, ang pinsan ni Nelson, na naaalala ang pagkakita kay Nelson nang lapitan niya si Ali habang papunta ito sa kanyang tahanan sa Uharas de Paraiso. Sumunod dito ang testimonya ng forensic doctor na si Laura Quirosa Barca na ipinaliwanag na ang kawalan ng kumpletong labi at partikular na mga buto ay nagpapahirap sa pagsusuri ng sanhi ng pagkasawi. Gayunpaman sinabi niya na ang iba pang mga investigasyon ay nagpatunay na ito ay isang pagpaslang na may kasamang labis na karahasan. Ang mga ebidensyang ito ay naging mahalagang bahagi ng kaso upang patibay ng mga paratang laban kay Nelson. Sa kabila ng mga bagong patunay, nanatiling tahimik si Nelson at nagpakita ng kawalang kibo sa bawat hakbang ng paglilitis. Sa kabila nito, patuloy ang suporta at pagtutulungan ng pamilya, mga kaibigan at komunidad para makamit ang katarungan para kay Ali. Ang kaso ay nanatiling isang mahalagang simbolo ng laban sa karahasan, laban sa mga kababaihan sa Costa Rica at ang mga hakbang para sa mga matibay na batas laban sa ganitong klase ng insidente ay patuloy na pinapaigting. Mula sa masusing pagsusuri ng mga labi ng biktima na pag-alaman na siya ay maaring nasawi noong 4 hanggang 8 buwan bago siya matagpuan sa isang illegal dam site. Ang forensic anthropologist na si Georgina Pacheco Revilla ay sumang-ayon kay Laura sa pagtatansya ng oras ng pagkasawi. Ipinakita niya na ang mga bahagi ni Ali na nakita ay ganap nang hindi na makilala at wala nang natirang mga soft tissues. Napansin din ng dalawa ang maraming bali na nangyari bago pa ang pagkasawi at may kakaibang kulay na sa mga bahagi nito. Parehong humiling ng pinakamataas na parusa ang piskal na si Paula Aragon Gomez at ang abogado na si Rodrigo Araya Solano para sa qualified right. Ito ay isang uri ng pagpaslang na may mga aggravating factors tulad ng premeditation, kalupitan o iba pang mga pangyayari na nagpapataas ng kabigatan ng insidente kumpara sa karaniwang pagpaslang. Gayunpaman noong August 2021, matapos ang isang mahaba at masalimuot ng paglilitis na tumagal ng halos 3 linggo dahil sa mga pagkaantala dulot ng mga issue sa kalusugan ng ilang mga kasangkot, nagbigay ng hatol ang Tribunal ng Cartago. Ipinataw ang 18 years na pagkakakulong kay Nelson Sanchez Ureña na noong panahong iyon ay 29 years old para sa pagpaslang kay Alison Pamela Vasquez na walang kasong pang-aabuso. Bagamat pareho ang prosecution at abogado ng pamilya na humiling ng mas mabigat na parusa, nanatiling matatag ang mga hukom sa kanilang desisyon na gawing simpleng pagpaslang ang kaso. Tiniyak ni Judge Franklin Ramirez Montero na ang desisyon ay anonymous, kaya't hindi tinuturing ang kaso bilang malalang pagpaslang na may parusang 20 hanggang 35 years na pagkakakulong sa ilalim ng batas ng Costa Rica. Lubos na nagpahayag ng pagkadismaya at hindi pagsang-ayon ng pamilya ni Ali, partikular na ang kanyang ina sa hatol. Sinabi niyang inaasahan niyang magiging mas mabigat ang parusa, isinalang-alang ang matinding karahasan at kabigatan ng insidente. Sumunod sa damdaming ito ang National Institute of Women na nagtanong kung bakit napakagaan ng parusa sa sospek. Ang nararamdamang kawalang katarungan ay umabot sa mas malawak na saklaw, kaya't ang abogado ng pamilya na si Vasquez ay umapela. Sa ganitong paraan noong July 2022, nakuha niya mabura ang hatol upang muling maisalaysay ang insidente ni Nelson bilang mataas na uri ng pagpaslang at hindi bilang simple lamang. Ang isyong ito ay dinala sa tribunal ng apelasyon sa Cartago upang muling suriin at matukoy kung anong klase ng insidente ito. Matapos ang ilang pagkaantala noong ika-28 ng September 2023, isinagawa ang bagong pagdinig upang tukuyin ang uri ng nangyari. Ang kasong isinampa ay tiyak na makabuluhan matapos ang ilang oras ng pagsusuri sa mga argumento at ebidensya. Binago ng Tribunal ng Cartago ang klasifikasyon ng kaso mula sa simpleng pagpaslang patungo sa mataas na uri ng pagpaslang at ipinataw ang pinakamataas na parusang 35 years na pagkakakulong. Nang magbago ang desisyon, inihayag ng pamilya ni Ali ang kanilang kaluwagan at kaligayahan. Matapos sa mga buwan na kawalang katiyakan at mahigit 3 taon ng kalungkutan, nakamtan na nila ang hustisya na matagal nilang hinahanap. Ang masusing investigasyon na nagresulta sa pagkakaaresto at pagkakulong ng pumaslang kay Alison ay kinilala bilang isa sa mga pinakamalaking kasong naluta sa Costa Rica noong 2020.
Ang kinalabasan ng kaso ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa pamilya. Hindi iniisip na ang pangarap ng 18 years old na estudyante ay magdadala sa kanya sa pagiging biktima ng isa sa pinakamalupit na uri ng karahasan laban sa kababaihan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!